Good morning. On the way nga kami doon sa may hospital kasi magpapa-check up si Julius. Na-aksidente kasi siya nung nakarang araw, nung February 17. Wala namang masyadong damage, yung paa niya lang yung namaga nung pagka-aksidente niya. Pero ngayon medyo nag-heal naman na, pero yung tuhod niya medyo namaga pa talaga at yun yung ipapa-check up namin. Hindi naman daw masyadong masakit, pero gusto ko kasing ma-sure na okay lang siya. Kaya pinilit ko talaga siya magpa-check up ngayon kahit ayaw niya. Kasi nga medyo kapos din at sobrang gipit na gipit kami ngayon. Pero pinilit ko pa rin siya para mapa-check up lang siya. Yung mga ibang gastusin nga ay pinagpaliban ko muna kasi pinapa-priority ko kasi itong pagpapa-check up niya. Mahirap na baka mabano pa siya kapag pinatagal pa namin hindi namin alam kung anong kalagayan nito sa loob kasi namamaga pa talaga yung tuhod niya. At eto nga ay bumiyahe na nga talaga kami kahit sobrang init talaga. Mga 9 p.m. na nga itong mga time na to kaya batak na batak talaga yung init. Pero okay lang din kasi minsan lang naman talaga kami naiinitan ni Iya. Hindi nga kasi kami masyadong nakakalabas ng bahay ni Iya kapag wala si Julius. Kakapagod din kasi maglakad-lakad lang. Sobrang lapit lang naman ng hospital kasi may shortcut dito sa amin. Kaya ilang minuto lang ay nakarating na agad kami dito. At pagdating namin dito, pagkatapos ko magtanong-tanong, ay ayan, pina-fill up na si Julius for the record dito sa hospital. Kasi nga wala pa siyang record dito, si Iya lang meron. After niya mag-fill up ay ayan, in-interview na siya sa kung anong mga nararamdaman niya. At dito nga lang kami naghintay ni Iya sa may upuan. Sobrang dali lang naman nung interview kasi nga kami pa lang yung tao. Walang masyadong pasyente dito kapag ganito ka umaga pa. 8 a.m. kasi talaga nagbubukas dito and 9 a.m. pa ngayon. At eto nga ay naghihintay na lang kami tawagin si Julius ng doktor. At hindi rin nagtagal ay tinawag na agad siya. At dito nga lang kami naghintay ni Iya sa may upuan kasi nga bawal pumasok kasi may bata. Sobrang dali lang naman natapos ang check-up niya kaya ayan, papunta na kami ngayon sa may cashier. Meron nga lang siya mga resetang gamot kaya ito yung bibili namin dito sa may pharmacy nila. Gusto ko nga sana siyang mapa-x-ray kaso hindi na nag-request ng doctor niya ng x-ray. May mga gamot lang na binigay kaya under observation pa rin baka magiging okay na rin siya. After nga namin magbayad doon sa may cashier, nakalabas na kami at napunta kami dito sa may pharmacy sa may gilid ng hospital na to. Kasi nga merong reseta na wala doon sa pharmacy nila and kailangan siya bibilhin sa labas. Naglalakad nga lang kami kasi nandito lang naman katabi sa may hospital yung pharmacy na yon. Sobrang magkadikit lang talaga. Nandito na nga kami sa loob at sobrang tagal ko pa talaga naasikaso dito sa may pharmacy na to. Paano ba naman kasi ay sobrang daming mga matatanda na bumibili dito and naka-priority kasi yung mga seniors dito. Kaya okay lang din maghintay kasi mga seniors naman yung pina-priority nila dito. At sa kakulitan nga ng batang to, ayan, bigla na lang nadapa. Paano ba naman kasi sobrang dulas talaga nung sahig dito? Kaya ayan, tuloy na pa-behave siya ng konti. At meron ng isang nanay dito na napansin yung sugat ni Iya sa may mukha. Ito kasi yung sugat ni Iya ay talagang resulta ng kakulitan ng batang to. Nadapa kasi tong batang to sa kakatakbo sa bahay at medyo nasubsob yung mukha niya kaya nagkasugat. At meron nga siya nakitang print dito na baby sa isang diaper kaya nilapitan niya. Amaze na amaze nga ang batang to makakita ng baby. Apakakulit talaga. Baka gusto na nga ng kapatid. Ay, joke lang, Shudi, wag muna. Inip na nga ako sa kakantay dito kasi ilang minuto na talaga ang nakakalipas at hindi pa ako naaasikaso. Pero wala tayong magagawa kundi maghintay lang. Paano ba naman kasi hindi talaga tayo priority? Napaka-ouch. Masayo na nga si Iya sa sobrang bored. Pagkatapos nga namin doon sa may pharmacy at naglakad na kami dito papunta sa may karinderya kung saan namin iniwan yung motor namin. Paano ba naman kasi may mga LTO doon sa may crossing kaya hindi namin nadala yung motor at iniwan na lang namin dito sa may likod ng hospital. At dito na nga lang din kami kakain kasi nakakain naman sa pinagbili na namin ng motor. Si Julius na nga lang yung pinapili ko ng ulam at dito lang kami naghintay ni Iya sa may table. Basta sinabihan ko na siya na bihon yung gusto ko. Kumain na nga din agad kami kasi 11 a.m. na to and hindi pa kami nag-breakfast ni Julius and si Iya lang yung pinakain namin kayo ng umaga. At habang bumabiyahe nga kami papuntang mall kasi bibili sana ako ng diaper ay eto na daanan namin itong mga motor parts na ito. At dito na naman kami na-stuck ng mga ilang minuto talaga. Basta about na talaga sa mga motor ay talaga napaka-time consuming. Paano ba naman kasi sobrang dami talagang cheche boreche. Mga 20 to 30 minutes nga siguro yun bago kami nakalis dito. At dito na nga kami dumiretso sa may mall at si Julius na yung pinakalita ko kay Iya kasi nga natutulog na. Sobrang bigat pa naman kargahin ng batang to kapag natutulog na talaga. Hindi carry ng bones ko. Patawa-tawa na nga ako dyan kasi nakaka-relax na talaga yung katawan ko sa pagkakarga ng batang to. At nandito na nga ako sa may diaper area kasi ito talaga yung kailangan ko. Ito talaga yung punteriya ko kaya pumunta ako dito. Hanap nga ako dyan ng medium size na diaper eh nandito lang pala sa baba. Akala ko naubusan na. Kung hindi pa sinabi ni Julius na nandito pala sa baba, hindi ko talaga makikita. 4 packs nga lang yung bibilhin ko kasi meron pa naman diaper si Iya dun sa bahay. Dadagdagan ko lang para mapuno yung lalagyan niya. At para sa susunod na sahod ay hindi na ako bibili. Kakapagod din kasi talaga maglabas-labas ng bahay. Medyo malayo din kasi kami sa sentro kaya nakakapagod bumiyahe talaga. Naglibot nga lang kami saglit dito at pumili naman ng konting kailangan. At after that ay umuwi na din agad kami.